Therefore, pag inaresto ng Russian ang mga ICC judges, kahit sa Netherlands, alam, bilang dinampot. Oo. Sinakay ng aeroplano. Dinala sa Russia, doon na pinulong. Oo. Oo. O anong questionin natin doon? Korte rin nila yung nagpapasya doon, di ba? Oo nga, no? Hindi Nako, ba? patay Lalo ngayon, sila kasi doon. sa kanila, landlock lang yan, tatawid ka lang ng border. Sakay ka lang sa motorsiklo, di ba? Oo. Oo. Yan ang problema ngayon ng ICC. Nako. Matindi yung impact ngayon ng pangyayaring ito, Jen. Ngayon, ramdam nila ngayon ang pangyayari dyan. Ano Ramdam kaya, nila. magiging pressure kaya ito? Ano kaya magiging epekto nito sa kaso ni Pangulong Digong? Tsak, merong epekto Meron, yan. hindi Diba? hindi maring wala. Tama. Lalo't lalo na at yung prosecutor nila, yung Karim Khan na Yan, totoo yan. suspendido ngayon. May dahil kaso yan, di ba? Meron siyang sexual misconduct na kaso. Oho. Ito po ay dinignan ng United Nations. Ang nagdinig dito isang UN-led investigation team. Oho. Meron na raw pong findings pero hindi nilalabas, confidential pa. Nako. Oo. Pwede rin damputin yan. Pag sinabing, na-receive ko yung text eh. Oo, pwede. Ano ba sasabihin? Kinopya lang namin yung Pilipinas eh. Oo. Oo. Ganun din ang ginawa niyo sa kanila eh. Oo, group effort to. Paano ko sinabihan na General Torre? Oo, arrestin mo si- Iko-commission ka ng United Nations. Okay, iko-commission ka ng Russia. Oo, yan, Ayaw. ganun. Arrestuhin mo si Judge ganito. Naku po. Ikaw ang i-hire namin sapagkat magaling ka gumamit ng mga ano. Ng mga telepono ng bilang mga- yan, arrest oh. warrant. Yan, oh. Ang daming problema. Ayan. Oo, ng ICC. Yari kayo ngayon. Kaya ngayon ay hindi natin alam kung ano mangyayari. Tapos, ang problema pa ng ICC, mukhang wala nang nagko-comply sa kanila ng mga member. Wala na. Example, yan, ha? Vladimir Putin. O, Russia. Last year, bumisita ng Mongolia. Okay. Ang Mongolia ay miyembro ng ICC. Okay. Si Putin may arrest warrant. Oh, dapat kumbaga inaresto nila sa Arrest Mongolia. nila, dadalhin sa Oo. dahig. Hindi kumibo ang Mongolia. Abay, siyempre. Hindi kumibo. Oo. Ang sabi ng ICC, teka muna, may findings yung ICC eh, non-compliance. Non-compliance ang Cambodia. Ang ang Mongolia, hindi sumunod. Oo. Hindi nila inaresto si Putin. Siguro sabi ng Mongolia, sige nga kayo nga umalis. Baka pag inaresto namin to, maging pulbos ang Mongolia. Totoo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Matindi talaga yung nangyayari dyan sa ICC. Talagang palubog na. Baka talagang eventually makalaya na si Pangulong Duterte. Dahil alam nyo, itong kinakaharap ng ICC ay talaga nga namang malupit. At mamaya pag-uusapan natin yan. Yan o ang isa sa mga topic natin. At syempre yung topic din natin yung si Palsi, si Guanzon. At saka naku, ito pa po. Sumasali pa yung isa. Si Richard Gaydarian. Di grabe talaga oh. As in, nakikisaw-saw pa ang animal. Pero meron din pang matinding labanan. Alam nyo na, yung kay Kiko Barsaga. Yun ang gusto kong mangyari. Pero alam nyo ba, mga kababayan, mukhang absuelto na si Romualdez. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Absuelto? Bakit? Banat ba? Akala ko ba siya ay makukulong na? Sabi nung ang Secretary Dizon, sabing gano'n. Tingnan natin, pag-usapan natin. Kasi iba ho ang tono ng awitin ni Secretary Dizon at iba rin ang tono ng awitin ng ICI. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Pero alam naman natin, wala naman pong say si Dizon dyan. Si Dizon is just somehow ay nagre-recommend at saka siya lang po ay nagsasalita para sa kanyang departamento. Pero ang mas may timbang dyan yung ICI kuno, di ba? Totoo naman eh. Although walang klarong mandato ang ICI, mas mabigat po ang kanilang sinasabi. Ibig sabihin, mas may alam sila kung pagdating sa kung may kaso na ba o absuelto itong si Romualdez. Kaya mamaya pag-uusapan natin yan. Pero una nating pag-usapan mga kababayan ay ito pong issue ng ICC. Okay, malilito ICC, yan yung sa dahig. ICI, yan yung kalokohan. Okay? Actually, pareho naman palang kalokohan. Kalokohan sa dahig, yung ICC, kalokohan dito sa Pilipinas, yung ICI. Yan, maganda yan. Linawin mo ba, Natbay? Magulo kang kausap eh.
Opo, yan ang talagang totoong nangyayari. At ito nga pong ICC, yung sa dahig, yung kalokohan sa isang bansa dyan sa dahig, mga kababayan, tila nanganganib na ho sila dahil nga po yung mga sanction na nangyari sa kanilang mga judge at sabi nga pag sino man ang tutulong dito sa mga ICC na judges or anyone part of the ICC ay black o ban, ika nga, ibig sabihin is para bagang ayaw, hindi pwede, patitigilin ko ano man yung account na ginagawa, stop, sabi nga, ganun, ang sabi ni Donald Trump, patay tayo dyan. Oo, yun ang kanya sinabi. Kaya ngayon, nararamdaman na ho nila ang hagupit ng buhok ni Trump. Ayun, ako po, tayo dyan. Gago! Hindi, pagka gumanon yung buhok ni Trump, yari kayo, di ba? Nararamdaman na nila ngayon. Sige nga, pakinggan nga natin itong, ito. Maganda yung paliwanag nitong dalwan to Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. Isingit ko lang dyan itong isang importanteng balita ito dyan ha? Ano yan? Ano yan? Itong tungkol sa mga problemang kinakaharap ngayon ng International Criminal Court, Ano ba yun? ICC. Ano? Pwede ka ba sabihin buti nga sa kanila? Ay, grabe Huwag naman. Naku po. Ang latest na mga problema nila, ang dami nagwi-withdrawng member state, Na, di ba, pinakahuli daw, Venezuela. Venezuela. Oh. Pero sa taong ito, alam mo ba kung aling-aling mga bansa na ang nag-withdraw? Oh. Bukod dyan sa Venezuela na nitong nakaraang linggo ata ay bumoto, eto, nagbotohan yung mga mamabatas nila at ang boto nila ay kumalas na sa ICC, International Criminal Court. Nako, may isang bansa na naman na kumala sa ICC dahil sinasabi ng bansa na yun, wala kayong kwenta mga ina nyo. Ganun. Oo. No, kasi itong ICC, ito'y matapang lang, galing-galingan lang doon sa mga inaaping medyo racist to talaga itong ICC na to. Yung mga nasa sa mga third world country, yun lang ang kinakaya-kaya nila The rest hindi ho nila kaya panagutin. Ibig sabihin, hindi talaga kalokohan. Isang katarantaduhan na korte ito. Ang ganon. Bukod dyan, nako, itong mga bansang ito, yung iba dito hindi natin masyadong kilalang bansa Bansang Mali. Mali. Ayan, Ako tawag- ha? Mali, yes. Yan yung Malibog. Ayun. Maraming may nagkakaanak dyan sa Mali. Meron nanonood dyan. Wala, hindi ito sa San Mateo, ha? Mali. Yung MLY yun, MALY, Mali. Ito pala, yung apat na bansa ito dyan na kumalas. Kung ganun? tawagan Sahel Black. Isang bloke sila, ha? South Africa yan, di ba? Oo. South Africa nga ito. Mali, Burkina, Faso, at Niger. Burkina Faso. Alam mo, magaling yung niyan, yung bagong presidente niyan. I-google nyo. Grabe ho, hindi ho nagpapaapi sa puti yan. Hindi ho nagpapaapi. Alam mo ginawa niyang yung kanilang presidente, yung bago nilang presidente, umasenso na yung Burkina Faso ngayon. Alam niyo kung bakit? Yung pang-aapi sa kanila ng mga puti, tinatanggihan nila, nilalabanan nila. Alam mo ginawa niya? Humingi siya ng tulong sa China. At yung China ngayon, binubuo yung bansa niya, binibuild. Siyempre, alam mo naman ng mga Chinese. Sabi nga nila, di ba? Ang mga Chinese, negosyante naman yan Hindi naman yan kahit kailan sa kasaysayan ng buong mundo, never nanakop ang China. Nanakop, maraming pang mga bansa. Alam niyo naman kung sino yung mahilig manakop na bansa di ba? Ang China hindi. Ang ginagawa lang, gusto lang niya sakupin yung ekonomiya. Yung totoo naman ang sa kanila, basta kami magkapera. Yan talaga ugali ng mga Chinese businessman. Talagang aagawin sa yung negosyo. Yun ang kanila Siyempre, kung ikaw nga naman, makikipagnegosyo ka sa China, ang bilis nilang gumawa. Kaya nga ngayon, ladies and gentlemen, kahit i-google nyo pa, huwag kayong maniwala sa akin, i-google ninyo kung gaano ka-asenso ang China ngayon. Grabe ang technology nila. I-google ninyo. Manood kayo sa YouTube, makikita nyo talaga. Sana nga makapunta tayo dun someday. Salamat sa SMNI at kay Pastor na malay mo magkaroon tayo ng assignment dun. Di ba? Na tignan ang China at panoorin kung paano umaasenso yung kanilang bayan ng mabilis.
na talagang, alam mo, dati, sabi ko nga sa inyo, bago ko na-discover, I'm not saying na ako naka-discover ng Japan. I mean, bago ko nalaman na maganda pala dito sa Japan, ang lagi kong pinupuntahan nun, Hong Kong. Tapos nitong huli, nung pumunta si Pangulong Duterte at pumunta kami, ang laki ng pagbabago ng Hong Kong. At lalong-lalo na yung Macau, nung pinapunta kami doon, ang SMNI. Maraming salamat, SMNI. Salamat, Pastor. Hindi totoo. Doon pa lang, paano pa yung pinaka-main city nila? Ganon ka-asenso. Ngayon, etong presidente niya yan sa Burkina Faso, Paso ba yun? Paso, basta. Yan ang hininga ng tulong, yung China. At ang gaganda na ng ginagawa nila ngayon. Yung style ng Amerika at ng ibang bansa, tinatanggihan nila, nilalabanan nga nila. Dahil, palugi kasi alam mo, ang Western world, pag yan ay tumulong, pakabig. Etong China, basta bayaran mo lang kami. Basta yung negosyo sa amin. Hindi kami mananakop sa inyo. Negosyo lang ang kailangan namin. Kaya nga tingnan mo yung sa Davao City, di ba? Ang ganda nung pagkagawa doon. Ang bilis na nagawa. China yun, di ba? Ganun kasi tayo lang, nadumihan na yung isip natin na pag China, low quality yan. Pero di natin alam, yung Apple mismo, lumipat na nga sa kanila. Kahit nga yung mga designer bag, doon na ginagawa. Alam nyo ba yun? May batas dyan na ang importante sa Italy, alam ko not Italy and France, Europe yun, sa Europe country. Yung basta, yung last portion nung product ay sa kanila gawin, pwede nang tatakan na made in Paris, made in Italy. Ganon. Pero in reality, ginawa sa China, tapos yung finishing na lang ang ginagawa sa mga European countries. Tapos tatatakan ng Louis Vuitton, gano'n, ng Dior, Versace, mga gayaan, di ba? Yan, gano'n. Ibig sabihin, talagang pagdating sa ekonomiya, lumakas at yung manpower ng China, matindi ho. At ngayon, itong mga bansa na ito pumalag na. Pumalag na sa pananakop ng Western world. And one of it is ICC. Sinabi nilang wala na kayong karapatan sa amin. Tayo, mga Pilipino, tang-inang yan. Sorry totoo naman bakit? Hindi tayo membro niyang hayop na yan. Hindi tayo membro niyan. And yet, ibinigay natin ang pinakamagaling at pinakamatinong presidente na nagkaroon sa Pilipinas. Ganon kagago ang presidente natin ngayon. Walang biro ho. Diretsuhan na. Ganon kagago ang ating presidente ngayon. Binigay ang kalahi natin, yung kababayan niya, sa ibang lahi. Imaginin mo, hindi na kailangan manakop nung lahi na yun. Ibibigay na lang. Which is, again, we have a court. Meron tayong korte. Una, judicial system natin gumagana. Pangalawa, hindi na tayo membro ng ICC. How come nagpasakop tayo by giving it to them? As a matter of fact, sampal ito sa ating korte sa Pilipinas. Sampal po talaga yan. And I hope our court will realize that. Kasi sampal po yun mga kababayan. Para mo, bakit may bibigay dyan? Meron naman tayong judges dito at kaya namang usigin. Wala naman sa kapangyarihan ng Pangulong Duterte. Bakit doon? Ito tandaan ninyo, yung immunity na tinatawag sa presidente, yan ay during sa kanyang term lang. Bakit? Kasi nga para hindi siya istorbohin sa trabaho. Kasi iistorbohin mo yan. Kung kakasuhan mo ng kakasuhan, imaginein mo, maistorbo yan. Pero after that, hindi na po immune ang presidente. Ibig sabihin, pwede naman usigin dito sa Pilipinas si Pangulong Duterte, pero sobra lang talaga ang ating pong, ewan ko kung katangahan po ba yun, o yung ating pag-iisip na colonial mentality na sinasakop tayo, hindi natin kayang mag-persecute ng isang tao. Ganun Parang ganun ang ginawa ng Pilipinas. Pero ito mga bansa na ito, tumayo. Ayaw na namin sa inyo. Huwag nyo nang kaming pakikialaman. Yan ang sinasabi nila. Jointly announced their withdrawal from the ICC in September 2025. Naku po. Oo. Kasi, ang sabi ng mga bansang ito, bias ang ICC. Naku. Dahil yung kanilang mga leader doon, ang leader nila sa mga bansa ito, mga military, ay inaakusahan ng ICC ng neo-colonialism. Nako. Ayun. So parang kinakasuhan na rin ng ICC. Ang Hungary, Naku po, yung laging gutom yan. nag-announce din ng withdrawal
noon pang June 2025 at magte-take effect June 2026. Nako. Nako. Eh di, sa kabuuan ngayon, ilang bansa na lang kasapi ng ano dyan. Pabawas na Rome pabawas. Statute na ito. Oo. Oh, pati mga malaking bansa, di ba, nag-aalisa na rin dyan eh. Ito ang problema ngayon. Ano yun? Sa mga pag-aalisa ng mga miyembro, ito ang masaklap. Ano yan? Ano nangyari sa kanila? Nako, ito pong in-announce na sanction ni US President Donald Trump sa ICC ay nararamdaman na ng mga Yan. ICC Yo. judges. Nako po. Sa isang panayam, sa Yari. isang judge, ano pangalan Wala nito? na raw silang 13 months. Ito si Oo. Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Isang Si Carranza, di ba? Attorney sa atin yan? Si Attorney Carranza? hindi, Hindi. taga Peru ito. Yan o yung Yan yata. kapatid ni Christopher Min. Hindi nyo ba alam yun? Pero lang po. Gago! Tatalay. Kaya siya. Yan, nasa picture. Nasa video. Ano pangalan yan? Luz del Carmen. Ah, si Oo. Judge Luz. Ibanez Oo. Carranza. Oo. Alam mo ba ang kanyang problema ngayon? Ha? Ano sabi niya? Yung kanyang mga hindi siya maka-order sa online platform. Ano sinasabi ko sa Sabi inyo? niya, ako, order pa naman ng mga parcel. Kaya pala walang dumadating na parcel sa akin. Sa Lazada ka umorder, ha? Para Gago! mas lalo kang i-block dun. Ay, sinuspindi yung mga credit card ko. So part ng sanctions yun sa kanila. Oh, basta nasa kapangyarihan o nasa power ka, jurisdiction ka ng American government, halimbawa, bangko ka. Oo. Eh, ang opisina mo meron sa European Union, di ba? Sa Europe kanila, di ba? lalo Europe, tapos meron pa sa Amerika. Oo. Siya sabihan ka nung lahat ng ito yung mga pangalan ng judges, ha? Pag tanggalin nyo ito, i-freeze nyo ang kanilang mga bank account. So wala silang mga transactions ngayon? Part ng sanctions sa kanila yun? Oo. Kaya pala sabi ko, wala silang 13 months. Wala. At hindi sila makapag-travel kung saan-saan. O yan. Hindi sila makaalis. Yan ang sinasabi ko sa Pati inyo yung mga ngayon. negosyong sumusuporta sa ICC. Nako. Kasi nga tinigil na eh. Di ba? Binabalaan ni Trump yung mga ano eh. Oo. Nagbibigay ng suporta sa kanila eh. Lalo na ngayon at ipinipilit kasi nila dyan na arestuhin nila si Benjamin Netanyahu. Ng Israel. Ng Nako. Israel. Nako. Lalong nag-iingit ngayon si Trump. May panibagong banta sa kanila. Oho. Bukod dyan ngayon pala ay ramdam na nila yung sanction na yon. Hindi lang sila, pati kamag-anak nila dyan. Ganoon. Pati Oo. yung mga apelido Carranza. Ibanez. Nararamdaman kasi siyempre, halimbawa, sa isang bank account, magkakasama kayo doon, nandun yung pangalan mo, damay ka. Pati Damay yung ka. kamag-anak yan, hindi kayo makawithdraw. Hindi, maka-withdraw. Ako po. Yari sila Sabi dun. ko sa inyo. Patay. Akala nyo kasi kayo lang ang makapangyarihan. Ayaw. Ito pa yung pinakahuli, di ba? Ito yung kay Meron Trump. pa. Yung kay Vladimir Putin. Sa Russia naman yan. Yung hindi lang para arrest warrant ang ibinigay doon dyan, sentensya na. Nako. Ha? Ano sentensya? Sinentensyahan ng Moscow Court ang ICC prosecutor na si Karim Khan Ako yan, matindi karim ka na yan. at ang 8 pang ICC judges Oh. na makulong ng 15 taon. Nako, sila. Nako, Sila mabuti pa ang yan, kukulong maganda ngayon. yan. 15 years kasi pinapakulong nila si Vladimir Putin eh. Oo. Sabi niya ng Russia, teka, anong kapangyarihan niyo para ipakulong ang presidente namin? Nag-hearing ngayon sa Moscow. Ayun. Hearing in In absentia. absentia. May kaso sila ngayon sa Moscow. Ngayon, Jen, hindi sila maka-travel sa mga bansa na malamang may Russian authority. Nako, halos magkakatabi yung mga yan, di Ayun ba? nga, oo. Di ba? Hindi mo kasi alam. Halimbawa, Jen, ito, bibigyan na example. Oh, sige, sige. Si Pangulong Duterte. Ayan, oh. Nako. Nakakulong nga sa kanila, di ba? Wala namang polis dito ang ICC, di ba? Wala. Kaya nga nag-coordinate sila doon sa Interpol eh. Biglang dinampot, sinakay ng aeroplano. May question ba sa Pilipinas? Wala na ngayon, ando na eh. Kaya ibig sabihin, mga ibang bansa, may question ba? Wala kung May question gobyerno bang nagsasabing, ba't yung ginanyan? Hindi. Oo. Therefore, pag inaresto ng Russian ang mga ICC judges, kahit sa Netherlands, biglang dinampot. Oo. Sinakay ng aeroplano. Dinala sa Russia, doon itinulong. Oo. No. Anong questionin natin doon? Korte rin nila yung nagpapasya doon, di ba? Oo nga, no. Nako. Hindi ba? Eh, Patay lalo ngayon, sila kasi dun. sa kanila, landlock lang yan, tatawid ka lang ng border. Sakay ka lang sa motorsiklo, di ba? Oo. Oo. Yan ang Oo, problema ngayon ng ICC. Nako. Matindi yung impact ngayon ng pangyayaring ito, Jen. Ngayon, ramdam nila ngayon ang pangyayari dyan. Ano Ramdam kaya? nila. Magiging pressure kaya ito? Ano kaya magiging epekto nito sa kaso ni Pangulong Digong? Tsak, merong epekto Meron. yan. Hindi, Di ba? hindi maring wala. Tama. Lalo't lalo na at yung prosecutor nila, yung Karim Khan na Yan, totoo yan. suspendido ngayon. May dahil kaso yan, di ba? Meron siyang sexual misconduct na kaso. Oho. Ito po ay dinignan ng United Nations. Ang nagdinig dito isang UN
led investigation team. Oho. Meron na raw pong findings pero hindi nilalabas, confidential pa. Nako. Oo. Siyempre, pwede rin damputin yan. Pag sinabing, na-receive ko yung text eh. Oo, pwede. Ano ba sasabihin? Kinopya lang namin yung Pilipinas eh. Oo. Oo. Ganun din ang ginawa niyo sa Oo, kanila. oo. Group effort to. Paano ko sinabihan ng General Torre? Oo, arrestin mo si- Iko-commission ka ng United Nations. Okay, iko-commission ka ng Russia. Oo, yan, Ayaw. ganun. Arrestuhin mo si Judge ganito. Naku po. Ikaw ang i-hire namin sapagkat magaling kang gumamit ng mga ano. Ng mga telepono ng bilang mga- yan, arrest oh. warrant. Yan, oo. Ang daming problema. Ayan. Oo, ng ICC. Yari kayo ngayon. Kaya ngayon ay hindi natin alam kung ano mangyayari. Tapos, ang problema pa ng ICC, mukhang wala nang nagko-comply sa kanila ng mga member. Wala na. Example, yan, ha? Vladimir Putin. O, Russia. Last year, bumisita ng Mongolia. Okay. Ang Mongolia ay miyembro ng ICC. Okay. Si Putin may arrest warrant. Oh, dapat kumbaga inaresto nila sa Arrest Mongolia. nila, dadalhin sa dahig. Hindi kumibo ang Mongolia. Abay, siyempre. Hindi kumibo. Oo. Ang sabi ng ICC, teka muna, may findings yung ICC eh, non-compliance. Non-compliance ang Cambodia. Ang ang Mongolia. hindi sumunod. Oo. Hindi nila inaresto si Putin. Siguro sabi ng Mongolia, sige nga kayo nga umaresto. Baka pag inaresto namin to maging pulbos ang Mongolia. Totoo. Ayan ang problema ngayon ng ICC. No, isang araw, Yeah. nanood ako sa YouTube. Alam mo bang ang Russia pala isa sa may pinaka-dangerous security? Oo. May mga pinakamagagalit, pinakamapanganib na mga security. Huwag ko man ang taga-Mongolia, pag inaresto ko yun eh. Di ba? Buti sana kung panahon pa ni Kublai Khan. Yun na nga. Di ba? Hindi na, tapos na sila dun eh. Yun na. Sa era ng mga mandirigma eh. Oo. Sila'y mababait na sa Mongolia. Totoo. Ano ang problema ngayon, Jen? Mongolia tayo. Empire, Mongolian Empire. Oo. Eto ang problema. May, di ba, may kine-question na jurisdiction? Oh. Yung Pilipinas, yung ang kampo ng Pangulong Duterte. Yes. Ngayon, hindi makapag-desisyon ngayon ang appeals chamber ng ICC. Nagbigay pa sila ng dagdag na panahon para magpaliwanag ang magkabilang panig kung ano ang kanilang masasabi dun sa question ng jurisdiction. Kasi di ba ang question dito, ipinail nyo yung kaso, wala nang, hindi na kami miyembro ng Yun. ICC. May technicality problem na yan. Totoo ka. Oo. Kasi sabi nila, ang effectivity niya dapat yan. Kung nag-resign kayo, 1 year after, ilagpas na rin ng 1 taon. O, ilagpas na ng isang taon. Diba? Tsaka nyo, pinagana yung kaso. Ayun, ito pa, isa pa ha, hindi lang po yan. Ito pa, pakita ko sa inyo. Nais ng Trump administration na baguhin ng International Criminal Court o ICC ang founding document nito upang matiyak na hindi nito maiimbestigahan si Pangulong Donald Trump at ang kanyang mga matataas na opisyal. Babala ng isang opisyal ng administrasyon kung hindi susunod ang ICC, maaring palawakin ng Washington ang mga sanctions laban sa korte. Kasama sa kanilang nais ay ang pagbasura sa investigasyon laban sa mga lider ng Israel na sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Minister of Defense Yoav Gallant kaugnay ng digmaan sa Gaza. Nais din nila ang formal na pagsasara sa kaso laban sa US troops sa Afghanistan. Muling nilinaw ng Estados Unidos na hindi ito miyembro ng Rome Statute, ang kasunduang nagtatag sa ICC at iginiit na nilalabag umano ng Korte ang soberanya ng Amerika. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng tugon ng ICC at patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Washington at ng pandaigdigang hukuman ng mga war crimes. Nako. Ayan no, katindi ang nangyayari ho dyan sa ICC ha. Pero may mas matindi pa pong gerang nangyayari ngayon. Gago! Kasi kung maalala ninyo, 'di ba, yung si Palsis at saka si Attorney Rowena. Mamaya may ipi-play akong video na makikita ninyo yung nangyayari ho doon sa dalawa, yung labanan nila. Tapos nakikisawsaw ngayon si Hedarian. Binidyo ko po yan habang nasa labas po ako. Panoorin nyo, nasa bandang dulo ng video na ito. Napakaganda ho ng aking paliwanag at banat ho dyan kay Palsis, kay Hedarian, at kay Attorney Rowena. Ngayon, may sumagot pa, walang iba ko hindi si Kiko Palsis. Ang labanan na ngayon, si Kiko Barsaga at si Palsis po, ayan no, linaw ho niya no. O, sabi niya dito, if Attorney Guanzon is not interested, I'm willing to debate, ayan, I'm willing to debate Attorney Palsis. Meow meow, gano, may ganun pang meow meow, di ba? Yan ang sabi niya. At sabi naman, pumatol, lumaban. Uy, yung si attorney ba yan? Bakit yung itsura niya ano na yan? Kung paano naging attorney yan? Ba't ganyan ang itsura niyan? Ha? Hindi ko tingnan mo itsura Alam mo yung walang gagawing maganda sa mga lalaki? Alam mo yung ganong itsura? Ganun ang itsura niya.
Yeah? Yung parang hindi mo ipapasama yung anak mo sa kanya. I mean, yung anak mo. Parang kung ito magtuturong guro, parang ayaw mong pag-aralin doon. Kasi delicates. So, sabi niya, sige, tatawagan ka ng bilyonaryo. Oy. Bakit kaya ang backer nito ay bilyonaryo? No? Bakit kaya? Na nakalagay dyan, tatawagan ka ng bilyonaryo news, kukontakin ka para daw sa pag-set ng schedule. Ha? Sabi ko nga, bakit kaya bilyonaryo ang umaano nito? May tanong ako sa iyo, Palsis. Binaman na tanong ba si Romualdez? Ever? O hindi? Ako nagtatanong lang, ha? Wala naman po akong ano. Baka naman katulad ka ng isang congressman na may pagpapala ding natatanggap. Di ba? Ano kaya siste? Ikaw ba, may natatanggap? Ako lang nagtatanong, ha? Bakit yan ang tatawag yung bilyonaryo? Diyan ka ba nagtatrabaho? PR machine ka ba ng bilyonaryo? Anyway, sige. Sa tingin ko naman, lalaban itong si si Congressman Kiko Barsaga. Kiko Barsaga, ha? Lumabang ka. Although mas gusto ko si Tio Morenong kalabanin nito, bagay silang dalawa. Gago! Kasi pareho sila ng datingan ng pagsasalita, medyo palaban din nung si Tio nung pinanood niyo yung video niya sa daig, di ba? Lumalaban sana sila. Pero since ikaw naman ang at pumayag naman si Palsis, maganda yan, panoorin natin. Pagkatapos niyan, siguro pwede na silang dalawa ni Tio Moreno. Gago! Pero pag-usapan ninyo yan. Sige, gusto ko yan, yung debate ninyo. At ako, manunod talaga ako, ipopromote natin yan. Tingnan natin ano ba talaga ang tikas dito ni Palsis. Pero sana, ang tanong iba. Kasi ang tanong dito, tinan mo. Nakikita nyo ba yung tanong dyan? Yeah? Parang siya ang namili ng topic. Ba't ganun? Ikaw namimili ng topic. Kaya sabi nyo, may suggested topic. Suggested lang naman daw. Banat ba? Ikaw naman, masyado ka naman. Why Kiko Barsaga should be expelled, not suspended. Why Sara Duterte is not qualified to be president and why he would be bad for our country. Why Rodrigo Duterte is the worst president in the Philippines after EDSA Revolution. Ang ina, no? Di ba? Ang gago lang din, di ba? Ang gago lang din. Kasi, ang ano dito, bakit napasok ang mga Duterte? Di ba? Duterte na naman. Hindi ba ninyo pwedeng pagdebatihan sino ba talaga ang punot dulo o mastermind ng korupsyon? Di ba dapat yun ang mga topics? Kasi dati anti-Marcos kayo, ngayon kain suka kayo. Anong lasa ng suka? Ganun. Yun ang dapat na pagdebatihan eh. Masarap ba kumain ng suka? Di ba? Bakit mga Duterte? Bakit ang dapat sisihin ay si BBM at si Romualdez? Bakit ang mga Duterte? Una-una, hindi naman po DDS yan si Kiko Barsaga. And I mean, maybe he support the Duterte. I really do not know, ha? Wala naman siya sinasabing DDS siya o Duterte supporter siya. Pero bakit yun ang topic? Parang ang labo naman. Sobrang namang halatang-halata na ikaw ay isang DDH. Kung yan pala ang topic, abay tayo na lang dapat ang nagdebate. Di ba? Hindi kasi again, hindi ko sinasabing gusto ko makipagdebate dito, ha. Kasi yung pagbumuka nito, pag nakita ko ito, baka iba magawa natin. Pero hindi yun ang punto ko. Kaya lang, sinasabi ko, bakit tayo ang pinapasok natin? Dahil, ano ba ang issue dito? Duterte? At Leni Robredo? O Duterte at si Risa Ontiveros? Di ba ang issue ngayon sa ating lipunan ay yung korupsyon na nangyayari at sino ba dapat ang managot? Kasangkot ba si Marcos o hindi? Kasangkot ba si Romualdez? Di ba dapat yun? Bakit yan? Napapaghalataan siya. Di ba? Yan, bakit yan? Napapaghalataan ka, tutoy. O kaya ganito, bakit karapat dapat kang hindi tawaging abogado? Kasi tinan mo yung ano niya, why Kiko Barsaga should be expelled, not suspended. Ano naman ang ano dun? I mean, that's personal. Pero sige, since si Kiko Barsaga, sige, pwede na rin yan. Pero sana, yung more on the issues today, di ba? Yun ang sa akin. The issue na may concern. Halimbawa, yung makatarungan ba ang pagsuspende kay Kiko Barsaga? Ito ba'y politika o deserving talaga siya? Yun, pwede pa. Kasi it has something to do with the people. Sana kung magdedebate kayo, it has something to do with the present state
and the future na concern ang mga Pilipino. Hindi yung Duterte na naman. Ano kayo? Sana iba na ang dinibate ninyo, di ba? Sana iba na. Hindi, sana Duterte supporter o Duterte diehard supporter ang dinidebate mo kung yan ang topic mo. Ano ba? Diyan pa lang halatang tanga ka na eh. Hindi, di ba ho? I mean, sige. Diyan pa lang ho, halatang may utak ba to? Bakit ganyan yung pag ganun niya ng pagpili niya ng o pag-suggest niya ng topic? Di ba? Ewan ko sa akin lang, hindi sana. Hindi, pwede sige, pag-usapan mo, dapat ba talaga masuspende o politika lang yung nangyari? Ganun. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.